video. Marami sa mga video ni Pastor ay hindi ko na sasagutin kasi hindi naman halos dumirekta sa akin. Meron pong sasagot po na iba yan. Ipapakita ko po yan sa ibang pagkakataon. Pero may mga bagay na kailangan ko pong linawin. Kasi po, yung aking video na ina-expose about abortion, may mga arguments sila o pinalalabas na hindi naman daw talaga abortion ang dahilan kung ba't ako nag-expose. Gusto ko na daw talagang umalis sa Adventist, ginamit ko lang daw ang issue na ito o gumamit ako ng ibang tao para lang maka-exit ng maganda. Isang pamamaraan na ginagawa ng Defender, itinatanim sa isip ng mga miyembro kapag napahihiwatigan na nila na tila baga lumalaban sa aral o pananampalataya ang isang tao. Subalit, gaya ng aking binabanggit, hindi po ako lumalaban, hindi po ako nagsasalita against sa Seventh-day Adventist, kundi kung ano yung katotohanan na dapat matanggap ng isang miyembro. Ito po ang ating ina-expose o ipinapahayag. Kaya po gusto kong linawin po yan. Una, sabi ni Pastor, inalis ko daw yung salitang parang sa salita ni Brother Johnson Amican. Nung sinabi niyang yung lumabas na guidelines noong 1992 is parang hindi maganda ang guidelines. Sinabi ko daw na ito daw ay hindi magandang guidelines at ipinakain ko sa bibig ni Brother Johnson Amican para siraan lang daw ang Adventist. Ibig sabihin, binago ko daw yung sentido ng kahulugan o pahayag ni Brother Johnson Amican. Ayan. Ang tawag niya nga po dito is hindi magandang guidelines. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na noon pa man, kahit na medyo parang hindi maganda yung guidelines na... si Johnson Amican yun, ha? Kahit parang hindi maganda. So kitang-kita niya na hindi maganda. Pero sa bahayag niya niyan ay di siya sigurado na yung pagsang-ayon ba ng General Conference kaugnay sa abortion, kahit na sa mga batang may depekto, ay pinahintulutang i-abort. Ang termino dito parang hindi maganda. Bakit? Nagagandahan ba siya? O di ba siya siguradong hindi maganda talaga ang deklarasyon, guidelines ng General Conference ng Seventh-day Adventist? Tuloy natin. Lumabas ng mga taon noon, 1907. Pati sabi ni Brother Johnson na parang hindi maganda. Hindi niya sinabing hindi maganda. At hindi rin... Tama. Merong parang hindi maganda. Di siya nanindigan na yung deklarasyon, yung inilabas na guidelines ay hindi maganda. Pero meron na siyang naramdaman na parang hindi maganda. Ipinaliwanag kung bakit parang hindi maganda ang sinabi ni Brother Johnson. Pinagpuputol-putol niya lang. Tingnan ninyo mapatid. Tuloy natin, ha? 1992, 1922, o 1992. Pero gusto ko lang kong ipaalala sa inyo na noon pa man, kahit na medyo parang hindi maganda yung guidelines na lumabas nung mga taon noon, 1971 o 1992, mga taon noon, 1971 o... yan na, mga taon. Tingnan niyo ang Ministry Magazine ninyo sa mga taong yan. 1992, 1922, o 1992. Bakit hindi magandang guidelines? Kasi nga, pag binasa mo yung nasa guidelines, hindi naman talaga kasi maganda. Dahil niya mapatid, ang ginawa niya, paulit-ulit. 1970, 1992, parang hindi magandang guidelines. 1970, 1992, parang hindi magandang guidelines. At least 2-3 beses niyang paulit-ulit. Ganon lang kaiksi. Hindi ba lang binigyan niya ng justice kung bakit sinabi ni Johnson Amican na parang hindi maganda? Again, dito po sa kanyang video o sa kanya pong sinabi na atin pong makikita, hindi maganda ang guidelines ng Seventh-day Adventist. Inalis na yung salitang parang. Ano po yung aking masasabi dyan? Una, respeto kay Brother Johnson Amican. Yan po ay aking Ito, nagkagulo na talaga ang Sabadista. mentor. At yan po ang isa sa kinasangkapan ng Panginoon kung bakit ako po ay napaanin sa Seventh-day Adventist. So, masasabi ko po dyan is wala pong mali sa aking sinabi. Sinabi ko po na ayon kay Brother Johnson Amican, hindi maganda yung guidelines na lumabas. Bakit po? Kasi by contextual or konteksto, ang binabanggit ni Brother Johnson is 1992 Executive Committee Abortion Guidelines. Lilinawin ko po yung 1992, kagaya ng pinagdidiinan ni Pastor Bison, hindi po ito full session. Ito po ay Executive. Kung naalala ninyo na nagkasagutan kami ni Pastor Bison, di ba? Kaya kahit
nagkakontrahan na yung pahayag niya, basta lang makalusot. Committee. Yung pahayag ni Pastor Dison, burahin nyo na po sa isip nyo ho yan. Kasi wala hong naniniwala po dyan na defender. Sarili lang po yan ni Pastor. Yan. So, yun pong 1992 guidelines, hindi po ito parang hindi maganda. Kasi pag sinabing parang hindi maganda, ang gustong ipatunog ni Pastor, hindi naman sinasabi ni Kuya Johnson na hindi maganda yung guidelines. Kumbaga, parang hindi maganda. Ibig sabihin is, maganda yung guidelines. Sa unang tingin, parang hindi maganda. Hindi ba? Yun naman ang gustong palabasin ni Pastor Dison. So, pag tinignan nyo po yung 1992 Executive Committee Abortion Guidelines, hindi po talaga parang hindi maganda po ito. Hindi po talaga parang hindi maganda ito. Ang tamang salita talaga dito. Sandali muna, may nag-comment dito si Darrell Guanzon. May iba't ibang grupo na ba ang SDN? Dami na. Dami ng mga iba't ibang grupo sa Seventh Day Adventist ngayon. Plus, ito pang grupo na ito, meron nga nagkakasuhan na dahil sa logo at pangalan. No? Pero ito'y kaisara ito sa kay Pastor Chris Bacalares, kay Pastor Cesar Dison, ngunit dahil naka-publish kasi sa kanilang ministry magazine ang deklarasyon ng General Conference, guidelines kaugnay sa abortion. Ito is hindi magandang guidelines. Bakit? Kailan naman naging parang hindi maganda yung guidelines na abortion na pwede mong i-abort yung mga may mentally or physically defect, kagaya ng mga may Down syndrome or mongoloid? Yun, nabasa ko rin yan. Deklarasyon na yung may mga depekto sa mga bata na makita sa sinapupunan, pwede yung i-abort. Nasa guideline nila yan. Hindi maganda ba yun? Hindi po, hindi yung talaga maganda. Sapagkat marami tayong miyembro sa Adventist Church na may anak na mongoloid. Hindi nila alam, pwede pala yung i-abort sa 1992. So, nagtanong dito si kapatidan Robert Villarin, si Dinmar, anong SDA? Si Dinmar, kasama nito. Kasama si Dinmar dito. Although ang dami ng faction ng SDA, pero si Dinmar kasama sa grupo nila. Abortion guidelines. Official po ito. Official na guidelines ng Seventh-day Adventist sapagkat ito po ay pinagtibay sa Executive Committee. At ito nga po yung binanggit ni Brother Johnson Amican. Kung hindi naman ito official, ba't niya naman ito babanggitin o gagamitin? So walang mali sa aking sinabi. Talagang hindi maganda yon. Sinabi lang ni Brother Johnson na parang hindi maganda sapagkat in favor sa Adventist. Sapagkat si Kuya Johnson ay nagsasalita hanggat maaari parang hindi masaktan yung miyembro. Pero pag binasa mo yung guidelines, talagang hindi maganda yung guidelines nito. Kaya sabi ni Pastor Dison, binago ko daw yung pahayag. No, wala po akong binabago. Matagal ko na pong pinatutunayan na yung 1992 Executive Guidelines na yan ay hindi maganda ang guidelines na yan. Yan po ay labag sa Biblia sapagkat sa Biblia hindi po pumapayag ang Diyos na ipa-abort o patayin ang isang sanggol kung ito ay magiging mongoloid o kaya bunga ng rape at incest. Kasalanan ang rape at incest pero walang kamali-mali ang bata doon. Hindi niya ginusto yon. Wala siyang plano na mangyari yon o maging bunga sa ganong sitwasyon. Ang Diyos ang may karapatan kung magpapatuloy ang bata o hindi. Pero sino man, even yung magulang walang karapatang magpasya. Lilinawin ko po, even ang magulang, walang karapatang magpasya kung bubuhayin o hindi ang sanggol. As long as nabuntis ang magulang, bagamat hindi maganda ang bunga ng rape at incest, hindi po tama na ang magulang magpapasya na yan po ay ipa-abort. Bawal po yan sa Biblia. Ang kasalanan ng General Conference, naglabas ng guidelines na pinahihintulutan as long as yung magulang ay magpapasyang ipa-abort po ito. Kaya marami po ang naipa-abort ng dahil sa guidelines na yan patungkol sa mga walang kalaban-laban na bata. Kaya po bilang sagot, wala po tayong binago. Yun po talaga ang kahulugan nun. Kasi pag tinignan mo yung guidelines na lumabas noong 1992, ito po ay hindi maganda ang guidelines. Kaya kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.